umalis. Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo makakalaban sapagkat wala tayong mga sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng iyong mga ninuno. Paalam, Ginoo. Sinong babaeng yan? Tita po, nanay ko. Makinig kang mabuti. Sinugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. At kung wala man darating, mukayin mo ang mga ginto. At ariin mo ang mga iyon ng iyo. At gamitin mo sa pag-aaral mo. Mamamatay akong hindi man lang nakikita ang bukang liwayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay at nagtanggol sa inang bayan. Kay tagal kong hintay ang araw na ito, Maria. Ibarra! Magandang hapon, Maria Clara. Magandang hapon din, Ibarra. Sa wakas ay tapos na ang lahat ng gulong ito. Magsasama na tayo sa habang panahon. Sana hindi na tayo magkahiwalay kailanman. Kung ako man ay yan din ang hiling, ngunit alam naman nating walang nagtatagal sa mundong ito. Hindi ko kayang sumang-ayon sa iyo sapagkat alam kong darating at darating din ang araw na tayo magkakahiwalay. Anong ibig mong sabihin? Crisostomo, kapag nawala ba ako, malulungkot ka ba? Ayos ka lang ba? Bakit yata bigla kang nalungkot? At ano ba naman yung mga tinatanong mo? Wala. Sagutin mo na lamang tanong ko. Pakiusap. Kailangan ko pa ba sagutin yan? Hindi. Hindi ako malulungkot sapagkat sa mga panahong iyon malamang ay wala na din ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa mundong ito kung hindi kita kapiling. Huwag mong gawin yan. Kayanin mo mamuhay nang wala ako, Crisostomo. Kahit gawin mo na lamang ito para sa akin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Patuloy ka pa rin mabuhay kahit wala na ako sa tabi mo. Isa pa, lagi mong tatandaan na mahal kita. Mag-iingat ka, Crisostomo. Ano bang ibig mong sabihin? Akala ko ba mahal mo ako pero bakit tila iiwan mo na ako? Mawawala ako pero hindi ako mawawala sa puso mo. Yan ang tatandaan mo. Mag-iingat ka, Crisostomo. Paalam. Maria! 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 Panaginip lang pala yun. Dinadalaw na naman ako ng mapait kong nakaraan. Naghirap ako, nasaktan ng gusto. At hindi ako makapapayag na mababaon lang ang lahat ng iyon sa limot. Maghihiganti ako at sisiguraduhin kong malalasap ninyo ang sakit na matraidor. Lalong na ng isang kaibigan. Tula ng Crisostomo Ibarra na likas na may pagmamahal sa kanyang bayan. Patay na ang binatang iyon. Manda kayong lahat sapagkat isinilang na magtuturo sa inyo kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang sakit. Magbabalik ako hindi bilang si Ibarra, kundi bilang si Simon at sisiguraduhin kong magbabayad kayong tumalikod sa akin. Pababagsakin kayong lahat ni Simon. Diyos mio, bagal-bagal naman ang takbo ng vapor na ito. Ay, init. Ay,
bapor na ito? Ay, kaya bagal-bagal. Ay, mga salot sa lipunan, mga indyong walang ginawa kung hindi dumagdag sa mga basura. Init. Mga Ginoo at Donya, naisip ko lamang na kailangan nating bigyan ng halaga ang pag-aaral at ang siyensya. Dahil ang mga nakapag-aral at ang siyensya ang magbibigay sa atin ng kaunlaran sa pamayanan. Tumahimik ka, Bensay. Hindi na kailangan pumunta pa ng paaralan upang matuto ng siyensya. Sapat na ang karanasan ng mga mamamayan sa pagpapaganda ng ilog Pasig. Ano ba kung anong kakayahan ng mga sinasabi mong dalubhasa sa agham? Para sabihin ko sa iyo, mga wala din niyang alam. Tignan niyo na lamang ang tulay ng obra San Del Fuerte. Ang sabi ng mga bihasa sa agham ay may kahinaan at sadyang mapanganib. Ngunit tignan mo hanggang ngayon, andyan pa ang tulay. Hindi ito natitinag ng bahaman o lindol. Sang-ayon ako sa minungkahi ni Padre Sal. Isa pa, wala na atang maayos na ilog dito sa ating kapulaan. Isa ito sa mga pinoproblema ng ating pamayanan ngayon. Kung gayoy, kailangan natin makaisip ng solusyon upang maisantabi ang lumalalang suliranin na ito. Ano naman ang solusyon na dapat natin gawin? Ang solusyon ay napakadali. Hindi ko lamang mawari kung bakit walang sino man na nakaisip nito. Ano naman ang iyong naisip pahiwatig, Ginoo? Naisip ko lamang na magandang remedyo sa ating problema kung magbubukas tayo ng ilog sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga kanal buhat sa bunganga ng ilog Pasig. Napakasimple, hindi ba? Ngunit ang salaping gagastahin sa mga manggagawa, saan tayo kukuha? Hindi problema yan. Gamitin ng mga bilanggo bilang manggagawa. Kung hindi ito sapat, gamitin ng mga mamamayan. Bata man o matanda ay pagawain. Nang sa gayon ay walang mawawaldas na pera. Pagsisimulan lamang iyan ng pag-aalsa ng mga tao. Mas mainam ang aking ideya, kailangan lamang mag-alaga ng mga mamamayang nakatira sa ilog ng itik. Sa ganitong paraan, mas lalalim ang lawa. Sapagkat kapag sumisid na ang mga itik sa ilalim ng tubig, upang kumuha ng suso ng kanilang pangunaing pagkain, ay pati burak ay kanilang nakakain. Taka! Hindi. Hindi ako sang-ayon sa plano mo, Don Custodio. Kapag dumami ang mga itik, tiyak na dadami ang balot. Ayoko ng balot. Kung wala na kayong maisip na solusyon sa problema ito ay maaari nyo namang pag-isipan ang aking suwestyon. Wala namang mawawala kung susubukan, hindi ba? Sana'y pag-iisipan ninyo kung ano ang dapat at tama. Mauna na ako, mga Ginoo at Donya. Abi ako yan. Naway maging matagumpay ang inyong panukala. Makakaasa po kayo, Kapitanina. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sige, mag-iwan ko na kayo. Sa gani, ano nga ba ang sabi ng inyong amait tungkol kay Paulina? Wala naman. Binigyan lamang niya ako ng payo sa pagsusuri ng mapapakasama. Pero sinigurado kong wala siyang may pagkikas kay Paulina. Lahat na yata ay nakay Paulina na. Lahat ng M ay nasa kanya na. Maganda, mabait, mayaman, at matalino. Ang kaso nga lang, Kaso, ayan mo, sabihin mo kung ano. o bakit ka kinamahan? Ang nais ko lang sabihin ay lagi niyang kasama ang kanyang iyaking napakasunod. Oo nga, ha ha ha. Ano kaya ang problema nun? Daig pa isang matandang dalaga, ha ha ha. Magandang araw sa iyo, Ginoong Pasig. Nais ko lamang mamasta. Pasensya kung nakaabala ako sa inyong pag-uusap. Magandang araw din po, Ginoong Simon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nakakaabala. Ito nga pala si Isagani, isang matalik na kaibigan. Isagani, Ginoong Simon. Ginoong Simon, Isagani. Nagagalak ko po kayo makilala, Panginoon. Ganon din ako. Kumusta na nga pala ang inyong lalawigan? Balita ko'y talamak ang kahirapan doon. Totoo ba iyon? Ni hindi daw makabili ng mga alahas sa mga mamamayan doon. Totoo pong hindi kami bumibili ng mga halas, sapagkat hindi namin niyang kailangan. Hindi ako nagkukura sa inyo kung kaya't naghihirap ang lalawigan ninyo.
Maiba ko, nais ba ninyong uminom ng serbesa? Pasensya na ho, ngunit hindi po kami umiinom. Hindi umiinom? Kaya pala kulang sa sigla at lakas ng mga Pilipino nang dahil sa tubig lang ninyong iniinom. Tama nga si Padre Camora. Pakisabi na lamang po kay Padre Camora na kung mas maigi ay tubig na lamang ang kanyang inumin para mawala ang mga bulong-bulungan patungkol sa kanya. Isa pa, kapag ang tubig ay matabang at naiinom, ngunit mayroon itong kakayahang pumuksa ng apoy. Kapag ito'y pinainit, ay maaaring maging isang singaw. At kapag naman ito ay ginalit, ay maaaring isang karagatan na maaaring magwakasi ng sangkatauhan. Nakakakilabot talagang lalaking yun, Basilio. Bakit naman? Alam mo ba na siya ang tagapayo ng Kapitan General? Ano? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Eh di sana pala mas naging maayos ang pakikitungo ko sa kanya kanina. Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Pasensya na kung nakakaabala ko sa inyong usapan. Ngunit Ginoong Isagani, pinapatawag ka na ng inyong amaing si Padre Florentino. Ah, ganun ba? Sige, susunod na lamang ako. Sige. O paano ba yan, kaibigan? Mauna na ako. O baka gusto mong sumama? Hindi. Ayos lang ako. Magkita na lamang tayo mamaya. Maglalakad-lakad na lamang ako at magpapahangin na rin. Oh, pinapatawag niya daw po ako. Oo, Isagani. Ang buwis na, oh, Ginoong Simon, mabuti na lamang at nandito ka na. Sayang lamang at hindi mo nakita ang napakagandang tanawin kanina. Saan ka nga ba nanggaling? Naglakad-lakad lang ako. At isa pa, mas maganda ang isang lugar kung ito'y pinaglumaan ng panahon. Kung saan napapalibutan ng maraming alaala. Kaysa sa isang magandang tanawin ng hubad sa mga alamat. Aba, kung alamat lang naman ang pag-uusapan ay mayaman ng Ilog Pasig dyan. Nariyan na ang alamat ng malapad na bato na pinaniniwala ng mga tao noon na buhay ang batong ito. Sinasamba ito ng mga tao bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang sabi pa ay pinaninirahan ito ng mga espiritu, kaya naman ang mga bangkang dumadaan dito ay bigla na lamang tumataob. Kapitan! Kapitan! Papalapit na pala tayo sa lawa. Hindi ba't merong pinatay na pilibustero dito? Sino nga ba iyon? Guevara? O Ibarra? Ibarra ang pangalan niya. Tingnan ninyo ang lugar nito. Ang sabi ng mga Guardia Civil ay hinabol nila ang bangka ni Ibarra dito nang bigla itong tumalon sa lawa. At kapag lumalabas ang ulo nito sa lawa ay pinauulanan nila ito ng bala hanggang sa hindi na lumitaw ang ulo. At nagkulay dugo ang lawa. Ito ay nangyari 13 taon nang nakakalilipas. Nararapat lamang yun sa kanya dahil isa siyang pilibustero. Manang-mana sa kanyang itay. Isa rin pilibustero. Ilansa mo. Ayos lang ba kayo? Namumutla ka ata. Sandali! Huwag mong sabihin na ihilo ka, Ginoong Simon. Gayong dapat. Sanay ka dahil isa kang manlalakbay. Ang lawang ito ay higit na malaki kaysa sa lawa ng Swisa at mas malaki sa pinagsama-samang lawa ng Europa. At marami na rin ang mga manlalakbay na nahihilo dito. Ama! Ama, meron na po bang dumating na sulat? Oo, anak, meron na. Ito. Talaga po? Ama, masaya na siguro ang mag-aaral sa Maynila.
maligaya na si Basilio. Gusto mo din ba mag-aral sa Maynila? Sige, sa isang taon doon ka na rin mag-aaral. Talaga, Ama? Oo. Sige anak, basta pagbutihan mo lang ang pag-aaral mo. Pangako, Ama. Pangako po. Sige anak. Ama, babasahin ko muna ang liham ng minamahal ko, ha? Sige. Salamat po. Anong problema, anak? Ang mga praile, ama, itinaas na naman nila ang upas sa akin lupang sinisaka. Kumalma ka, anak. Bayaran mo na lang ang hinihingi nilang halaga upang wala nang gulo. Pero sumusobra na sila, ama. Akin na lupang iyon. Buhay, dugo at pawis ang aking ipinupunan. Buhay ang aking inialay sa lupang iyon, kaya dapat buhay ang maging kabayaran. Ano ngayon ang nais mong mangyari? Dadalhin ko sa korte, ama. Wala na akong pakialam kung mag-uubos man ang aking mga nilipon. Basta may paglabak lang ang aking karapatan. Bakit ang talas? Ano nyo? Nasaan ang 2 taon na kumakunin ko sa lupa? Akin na lupang ito, kaya hindi ko kailangan magbayad sa inyo. Ah, ganun! Sige, sumama ka sa amin na maayos kung ayaw mo saktan! Huwag ka pakialam nila! Kailangan mo ba talagang gawin ito, Apo? Opo. Wala na akong ibang maisip na paraan. Napagbili ko na lahat ng meron ako, mga alahas. Kulang na lang yung binigay ni Basilio. Ngunit hindi ko po kayang ipagkaluluwi yun. Maghahanap ako ng ibang paraan upang matubos natin ang iyong ama. Huwag ka lang magpaalila kay Herman at Pencha. Huwag na po kayong mabahala. Desidido na po ako. Bukas, araw ng Pasko. Ang araw ng paninilbihan ko. Basta mag-ingat ka din ako, ah. Mahal na mahal ka namin. Opo. Inay, kamusta ka na? Ako po to, si Basilio. 13 taon na nakakalipas. Ngunit nadarama ko pa rin ang sakit ng nakaraan. May tutulong ba ako sa inyo, Gino? Sa lugar na ito tayo mismo unang nagkita. 13 taon na nakakalipas. Tinulungan ninyo ako noon na ilibing ang aking ina. Naalala niyo pa po ba? Kung gayo'y nakikilala mo kung sino ako. Kayo po si Ginoong Crisostomo Ibarra. At alam ng nakakarami, patay na kayo. Alam mo kung maaaring mapahamak ng dahil sa nalaman mo ang sikreto ko. Ang pagbunyag ng tunay na pagkatao ko ang sisira sa lahat ng plano ko. At hindi ko hahayaan na mapupunta sa wala ang lahat ng pinlano ko. Para niyo na rin sinabing, mali ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong. Mga taong tumulong sa 13 taon na nakalilipas. Punta ako dito noon upang bigyang halaga ng isang kaibigan nag-aaral ng kaibigan sa Jerusalem. Ngayon ay tutuloy ko ang kanyang kasiglan. Ngunit ang mga kabataan ay sumusobra na.
papaalipin sila sa wikang hindi naman nila nagigisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo. Hindi sa pag-aaral ng wikang Kastila ng mga kabataan ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At isa rin itong daan para magkabuklod-buklod ang mga Pilipino. Mali! Kailanman ay hindi nito mapagbubuklod-buklod ang mga Pilipino. Magiging dahilan lamang ito ng pagtalikod nila sa kanilang sariling wika. Hindi iyan mangyayari sapagkat mali ang iyong inaakala. Masyado nang nalason ng wikang yan ang kaisipan ng mga kabataan. Hakayaan kita mabuhay ngayong Basilio, kahit na nakasalalay dito ang pagkasira ng ating mga plano. Sumama ka sa akin, sabay natin tuparin ang ating mga plano. Salamat na lamang po, Ginoo. Pangarap ko pong makapagtapos. Umuwi ka na, lumalalim na ang gabi. Hindi ko hinihiling na itago mo ang ating mga sikreto. Kung magbago ang iyong desisyon sa aking alok, puntahan mo ako sa eskolta. Ang mga kwintas na ito ay nanggaling pa sa Ehipto, mula sa mga piramide na pagmamay-ari ni Cleopatra. Naririto rin ang mga hikaw at singsing na siguradong magugustuhan ninyo. Bumibili din ba kayo ng mga lumang hiyas, Ginoo? Opo naman. May bibili ka pa. Best dollars. Naubos na ang lahat ng alahas ng aking anak at isa na lamang ang natira. At ano iyon? Ito ang alahas na tinutukoy ko, Ginoo. Sandali. Kung di ako nagkakamali, pag-aari to ng aking kaibigan si Maria Clara. Suot-suot niya to bago siya pumasok ng monasteryo. Ang ganda. Ipagbibili mo ba ito? 300? 400? 3,000? Bibilin ko. Sabihin mo lang kung magkano. O baka naman gusto mong ipalit sa mga alahas ko. Sabihin mo lang. Ipagpaumanhin po ninyo, Ginoo, ngunit ipagpapaalam ko muna sa aking anak. Pasensya na, Ginoong Simon. Ngunit hihingin ko muna ang permisyon ng aking anak ukol dito. Hintayin niyo po ako. Natagpuan ko na rin ang taong aking hinahanap. Hermana? Buksan mo nga yung huli. Anong kailangan mo, Ginoo? Sige na naman, Hermana Penchang. Pumayag na kayo na kunin ko si Huli. Siguro na may sapat na pagpapaalila niya sa inyo. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Nakakahiya.
Sana pala hindi ko na lamang siya pinautang gayong hindi pa ako nakakatubo. Pumayag na ho kayo. Ako nang bahala magbabayad ng inyong tubo. Basta pauwi niyo lamang si Huli. O siya, sige na. Alis na muna ako. Mag-iingat ho kayo. Maraming salamat po. Paalam. Magkukunin lang ako. Tara na. Tulungan na kita. Sumasang-ayon talaga sa akin ang tadhana. Panalo na naman ako. Ginoong Simon, andyan ka pala. Halika't samahan mo kami rito. Ano kailangan ninyo? Magandang gabi po, Kapitan General. Humihingi po ng pahintulot ang mga mag-aaral upang makapagtayo ng paaralang may wikang Kastila. Ganoon ba? Sige, makakalis na kayo. Ano sa tingin niyo, mga padre? Ginoong Simon, May mga bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Isa pa, hindi napapanahon ang kahilingan nila. Tama ang sinabi ni Padre Sibyl. Bukod dito ay nakikita kong masamang layunin ng mga kabataan riyan. Pinamumunuan daw ng ilang kabataan na kilala sa lipunan na nasabing kahilingan. Si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino, ang isa naman ay si Basilio. itala ninyo ang mga pangalang iyan. Pero General, walang laban ng kabataang yan. Makatarungan ang kanilang kahilingan. Kung inabuso, saka na lang hulihin. Ang mga Indio hindi nararapat na matuto ng Kastila. Pagmumulan lamang yan na pag-aalsa. Maganda naman ang suwestyon ng mga kabataan. Mas maganda siguro ang tularan natin ng mga Jesuita. Hindi! Mas maiging magpa-Franciscano lamang sila. O kahit ano, wag lang maging Jesuita. Ginoo at mga padre, ipagpaliban na lang natin bukas ang usaping ito sapagkat may mga bagay pa dapat akong ayusin. General, anak na dalaga ni Gabe Santales pumunta rito. Hinihiling niya na palayain ang kanyang lolo. Sundin ang kanya kahilingan na palayain ang kanyang lolo. Ayoko namang maging masama sa akin ang tingin ng mga tao. Napakaganda talaga ni Paulita, hindi ba Placido? Oo nga. Subalit, lagi niyang kasama yung tiyahin niyang ubod ng sulit. Tama ka. Teka, wala ka pa bang klase? Ay, oo nga't mayroon akong pasok ngayon, Isagani. Sige mauna na ako. Magkita na lang tayo ulit mamaya. Marquez! Adsum! Menjola! Adsum! Mercado! Adsum! Nidal! Adsum! Pelaez! Adsum! Paquito! Ikaw! Huli ka na sa klase. Ano ang pangalan mo? Placido po. Sandali! Ikaw pala si Placido Penitente.
klase. Ilagay ninyo na lahat ang X sa aking pangalan. Wala akong pakialam doon. Ama! Sa inyo na ang klase ninyo, Padre! Sa akin naman ang karangalan ng pagiging Pilipino. Adios! Oh, Isagani! Ikaw pala! Maupo ka muna. Ano ang iyong sadya? Ang nais po namin may mapapayag si Don Custodio upang makapagtayo ng Akademiyang Wikang Kastila. Maganda naman ang iyong hangarin, ngunit ayokong mga ilam sa mga ganyang usapin. Hangad ko ang pag-unlad sa ating bansa, ngunit masyadong masela ng aking kalagayan. Kailangan kong ingatan ang aking mga yaman. Wala po kaming nais na magiging kayo. Kahit kaunti lang ang alam ko sa mga batas, ay pagpapalagay ko na hindi masama ang malikay ng pamamahal. Alam kong iisa lamang po ang ating nais, ngunit magkaiba lang ang pamamaraan. Napahanga mo ako sa iyong sinabi, ngunit hindi talaga magbabago ang aking isip. Pasensya na kung hindi ko kayo matutulungan. Ang mga hakbang na iyong gagawin masyadong delikado, kaya hayaan na lang natin ito sa ating pamahalaan na sila ang gumawa ng aksyon. Ginoong Pastor, kapag ako'y tumanda na at paglingon ko sa aking nakaraan ay puro pansarili lamang at wala man lang akong nagawang kabutihan, ay mahihiya ako. Ang mga uban ko ay siya naman sisilbing tinig sa akin na walang galang na pag-aalis na ako. Kaawa-awang binata. Kung lahat lang ay nag-iisip ng tulad niya ay kawawang Florentino. Wala na ako pera, Senyor Simon. Mga opisyal, tinyente, lahat sila utang akin. Pero di bayad. Kailangan ko pa naman ngayon ng pera. Sige, ganun. Total, kaibigan naman kita. Ako payag na. Basta kita pera. Pero baka huli tayo, sundalo. Kaya nga, huwag kang dapat maingay. Mamayang gabi na ang dating ng mga armas. Kung kaya, narapat tayong mag-ingat. Ako takot sa'yo, sabi. Meron ako balil, pero takot ako hawak. O sige, ganito na lang. Bayaran mo na lang ngayon ang iyong utang. Ako payag na, ako payag na. Ikaw wag damay akin. Yun naman pala. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Grabe naman, ang tagal, no? Saan man na naman ni Paulita yung wanito na yan? Di hamak na mas gwapo naman ako dyan. Kulang na lang ay lumuha ang mga mata ni Isagani kung makatingin sa mga mananayaw. Nakakita lang ng mga babaeng kumikembot ay titig na titig na. Ginoong Simon, Kumusta si Kapitan Tiago? nanghihina na siya. At wala na rin siyang ganang kumain. Parang bansa Pilipinas.
habang tumatagal ay lalong humihina. Oo nga pala, naparito ako upang sabihin sa loob ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan. Mamili ka, ang kamatayan o kinabukasan. Saan ka papanig? Sa mga api o sa iyong bayang kinagisnan? Hindi ko rin alam. Hahayaan kitang mag-isip, ngunit dalian mo lamang dahil tumatakbo ang iyong oras. Pamumunuan mo ang isang pangkat sa pagsalakay sa kumbento ng Santa Clara. Si Kapitan Tiago, pati na din si Maria Clara. Huli na ang lahat, Ginoong Simon. Patay na si Maria Clara. Hindi maaari. Dumating ako rito upang iligtas siya. May balita ka na ba, Isagani? Ah, wala pa po akong balita sa asawa niyo. Bueno, balitaan mo na lang ako kapag nakita mo na siya. Bakit kasi kailangan pang maghintay ng 10 taon bago magpakasal eh? Kasal? Sino naman ang maswerteng Ginoo? Malas ka mo. Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Ah, wala po. Ang sabi ko, yung swerte naman ng Ginoong mapapangasawa niyo. Swerte talaga siya sa akin. Kawawang nilalang. Naway gabayan siya ng Panginoon. Ano sabi mo? Ginoo, Ginoo! Nahulog po ni Binibining Paulita sa damuhan. Mabuti naman at naisip ang pamakipagkita sa akin. Kagabi lang eh parang hindi mo kakilala. At titig na titig ka pa talaga sa mga babae nagtatangal sa entablado? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Ah, ganon. Ang lagay ngayon ako pang mali. Paulita, alam mo naman ang mga mata ko'y nakalaan lamang para sa'yo. Alam mo namang hindi kita ipagpapalit kahit na kaninong babae. Ang pagmamahal ko sa'yo ay kagaya ng pagmamahal ko sa aking bayan. Hindi mabubuo ang aking pagkatao kung hindi kita kapiling. Pangarap namang maituturing kung ang aking bayang sinilangan ay malaya na sa kapahamakan. Hindi titingin sa iba? Eh kung makatitig ka nga sa mga babae kagabi, parang yun na yung pinakamagandang nangyari sa mundo. Alam mo, dun ka na lang sa mga babae mo. Mukha kasing lungnok na lungnok ka ng kasama ako. Pero Paulita, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Paniwalaan mo naman ako. He! Huwag mo akong kausapin. Mainit pa din ang ulo ko sa'yo. Itanong mo sa akin kung sino ang aking mahal. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Isa lang ang damdamin, ikaw ang aking mahal. Tumayo ka na nga dyan. Oo na. Naniniwala na ako. Talaga? Hep, hep, hep. Yung mga sinabi mo kanina mga pangarap mo. Isagani, hindi mo man lang ba naisip na baka ang buhay mo ang maging kapalit sa mga kabayan ang ginagawa mo? Kung gayo'y masaya akong mamamatay para sa bayan. Bakit kaya sila nag-uuwian? Ano kaya nangyari?
Paano pag himagsik ng mga estudyante hindi natuloy? Mauna na ako sa'yo. Sige, salamat. Basilio, magandang balita. Ipadadala daw tayo sa kulungan. Mahaba-habang bakasyon na naman ito. Mukhang masaya ka pa. Siyempre, walang pasok. Sige, hindi na ako. Hindi na mahalaga kung sino ang mga nagpadala ng mga pasli. Ang mahalaga ay sama-sama pa rin tayong lalaban para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. Kailangan ko na talaga makalis dito. Basilio, anong ginagawa mo dito? Maaari kang mapahamak sa bigla-bigla mong pagsugod. Nais lamang kita kausapin. Injo! Ano ang iyong pangalan? Basilio po! Mabuti naman at di mo na kami pinahirapan pa! Hinuhuli ka rin namin, Basilio! Ano po bang ginawa ko? Wala naman po akong kasalanan. Tama na ang sadsad! Sumama na lang kayo sa amin! Ngunit, Huli ka na, dito na. Bilis. Ano ba? Kanina pa naghihintay ang pare doon. Tara na. Hermana, bali, ayoko po talaga. Ano ka ba huli? Akala ko pa gusto mo maligtas si Basilio. Pero, tara na. Hermana, bali, ayoko po talaga. Padre, may sasabihin lang po daw si Basilio. Anong kailangan niyo? Magmano ka sa padre, kabastusan yan. Ano na gagawin? Tara na. Padre, saan niyo ko na po ano yung si Huli? Sige. Sa labas lang ako maghihintay. Alam ko ang pakay mo, Huli. Nais mo maligtas si Basilio, di ba? Sige, tutulungan kita. Ngunit, alam mo naman na lahat ng bagay ay may kapalit. Huwag kang mag-alala, Huli. Huli! 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 Diyos ko po! Huli! Tulong! Huli! May... Huli! Huli! Oh, tulong! Huli! Huli! Ah, tulong! Tulong! Huli! Ginoong Simon! Maupo ka.
Magpapasalamat sana ako sapagkat pinakiusapan niyo ang general na ako'y palayain. Wala nga. Yan lang ba? Nais ko sanang sabihin na pumapayag na ako sa inyong kagustuhan. Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinarusahan ang aking ina. Ngayon, pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong maramdaman kung hindi galit at puot. Ngayon, sasama na ako sa inyo, Ginoo. Aanhin niyo po ang lamparang iyan. Sandali lang. Sandali lang po. Hindi ko ba dinamita iyan? Oo. Ngunit hindi ito basta dinamita lang. Ito yung mga damdaming tinikis. Ngayong gabi ay mapaparusahan ng mga makasalanan na nagtatago sa katotohanan. Magkakaroon mamaya ng isang kasiyahan. Ilalagay ko ito sa gitna ng handaan na magbibigay na maningning na liwanag. At pagkaraan ng 20 minuto, ay lalamlam ang liwanag nito. At kapag inayos ang mecha, sasabog ang bomba. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ay sasabog ang lampara. Gusto kong ikaw ang mamuno sa mga pilyero. Dadalhin mo sila kay Quiroga dahil doon nakaiba ang mga baril. At susubukan naman namin ni Cabezang Tales na agawin ng tulay. Ito ang magiging medyat upang sila'y magtipon-tipon at sumugod. Mamamatay ang mga mahina at matitira ang mga malalakas. Oo, lahat. Mula sa pagdanak ng dugo ngayong gabi ay sisibol ang panibagong lahi. Isang lipunang hindi na kailanman maaapi. Ilalagay ko ito sa gitna ng handaan na magbibigay mula sa pag... Saan ka pupunta? Kailangan ko siyang makausap ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Huwag! Ngunit baka ito na ang huling pagkakataon na makausap ko siya. Huwag ka nang tumuloy. Makinig ka mabuti, Isagani. May lamparang sasabog doon anumang oras ngayon. Kaya pakiusap. Huwag ka nang pupunta doon. Iba na siya bukas! Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka na lang sa akin. Ginong Simon, mabuti na lamang at nakarating ka. Tara, samahan mo kami. Tara. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Hindi ako makakapayag. Tara, samahan mo kami. Magandang gabi. Ginoong Simon, halika't saluhan mo kami. Ipagpatawad niyo, ngunit kailangan ko na talagang umalis. Tanggapin niyo na lamang itong lampara bilang regalo. Ang ganda naman ng lamparang iyan, Ginoong Simon. Ngunit, hindi ka na ba namin mapipilit sa iyong paglisan? Salamat sa inyong alok, ngunit may mahalaga akong gagawin na hindi kailangan ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Sandali! Ano ito? Manet Tesel Pares Juan Crisostomo Ibarra?
masamang biro iyan? Ano ba? Huwag nga kayo mabahala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ng masamang biro ito. Hindi kaya nais niyo tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas nga ang mitya ng lampara. Magnanakaw! Tapos na ang aking misyon, Padre. Diyos ko, Senyor Simon, sandali lang tatawag ako ng doktor. Huwag na. Mamatay na rin. Diyos ko, Dakpil na ako. Panginoon. Mamaya buhay o patay man. May nais lamang akong sabihin sa inyo. Makikinig ako, Senyor. Totoo bang may Diyos? Oo, ang Diyos ang tumutulong sa akin kapag tayo'y wala nang mapuntahan. Tulungan mo ako, Padre. Ayokong mamatay na may dalang kasumaan. Makikinig ako sa'yo. Pinlano ko ng lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang pagigantian ng mga umapi sa akin. Patawanan ka ng Diyos, anak. Lagi magtatandaan na ang buhay ay hindi laging masaya. Kailangan din natin makaranas ng sakit upang matuto at hindi magpuot. Walang magagawa ang paghihiganti. Dahil ito ay magbubuo lamang ng panibagong kamalian. Hindi ko alam kung bakit ako ang kanyang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Isa lamang pagsubok sa iyong buhay na dapat mong lagpasan. Alam niyang nabulag ka lang ng galit at puot. Wala kang kasalanan, anak. Kagustuhan din niyang hindi matuloy ang iyong plano. Dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. Senyor, Ngayon ay payapa na akong mamamatay. Maraming salamat. Totoo ba talaga to? Pakiusap. Sabi mong hindi ito isang magandang panaginip lamang. hindi ito isang panaginip. Ito na ang katotohanan. Magkasama na tayo muli at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Nabulag ako, mahal. Nais ko'y may padama sa lipunan sa dinulot nito. Ngunit ang akala ko'y magiging masaya ko. Lagi lamang ako nitong nilugmok. Pasensya mo na ako, mahal, sa aking mga ginawa. Maria! Crisostomo! Crisostomo, anak! Tinatawag na tayo! Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng panibagong alaala. Mahal na mahal kita, Crisostomo.